Alright guys, happy holiday sa inyong lahat. Happy Quezon City Day, no? At meron tayong reaction video ni Rob Trip. Ito ay isang pandinig sa Senado ni Marcoleta, no? Senator Marcoleta, na anomalya sa flood control projects. Panoorin po natin itong live na live, guys. And the Purdue. Spent every year to fund flood control projects that are supposed to control or mitigate flooding in our country. The magnitude of this issue cannot be understated. Funds are wasted over questionable projects. Lives and properties are lost due to failures in flood control. Enough is enough. Pagod na ang mamamayang Pilipino na lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa malungkot ng kagamitan upang makaligtas sa panganib na dulot ng rumaragasang tubig. We should not accept this misfortune simply as effects of climate change. It will never be a valid justification for our failure to provide strong and protective shields against something inevitable but preventable. The Netherlands is 25 to 30% below sea level. Yet its innovative people gifted the world with engineering solutions to flood problems. We have a choice. Either we adopt the best practices of the Netherlands or we settle a poor copy of Venice in the Orient. As members of the Senate Blue Ribbon Committee, we're duty-bound under the Constitution to conduct inquiries in aid of legislation. Our mandate extends beyond mere investigation. We must examine whether existing laws and regulations governing public procurement, project implementation, and infrastructure development are adequate and properly enforced. The potential violations under scrutiny include government procurement laws, Republic Act 3019, Republic Act 6713, and various DPWH and DBM procurement guidelines and circulars. The committee seeks to, number one, establish the facts surrounding the concentration of flood control contracts among 15 contractors and beyond, if warranted. Two, examine compliance with procurement laws, regulations, and due process requirements. Three, investigate probable irregularities in bidding processes, technical specifications, and project awards. Four, assess the quality and effectiveness of completed flood control projects. Five, identify systemic weaknesses in government procurement and project monitoring. Six, determine accountability for any malfeasance, misfeasance, or nonfeasance. Number seven, recommend legislative measures to prevent similar occurrences and strengthen oversight mechanisms. The committee shall conduct these proceedings guided by the following principles. Transparency. All proceedings shall be conducted in full view of the public with complete documentation and live coverage where appropriate. Due process. All resource persons and parties shall be afforded their constitutional rights, including the right to counsel and protection against self-incrimination. Impartiality. This committee approaches this inquiry without predetermined conclusions, committed only to uncovering the truth based on evidence and testimony. Public interest. Our primary consideration is the protection of public funds, the delivery of effective flood control solutions, and an end to the suffering of the Filipino people. During the course of this inquiry, we expect to hear from officials from the Department of Public Works and Highways, representatives from the Department of Budget and Management, recommendations from then Commission Audit, representatives from the 50 contractors identified by President Marcos Jr. in press conference dated 11 August 2025. We shall examine procurement documents and bidding records, project implementation reports and certifications, financial records, comparative analysis of project costs and effectiveness. Hindi madali ang usaping ito. Hindi ko rin nanaising patagilin ang pagdinig tungkol dito. Hindi ito plataforma para magpasikat o magpalakas tayo sa mga tao. Lalong hindi ito pamumulitika o pagsira sa reputasyon ng kahit sino. Nais ng kumiting ito na gawing makabuluhan at produktibo ang bawat pagdinig ng ating gagawin. May I remind our resource persons to cooperate fully and answer truthfully. And please don't be too smart. Confucius said that if you are the smartest person in the room, then you are not. Then you are in the wrong room. I request my colleagues to efficiently manage our time as we clarify matters from our resource persons. Let us veer away from repetitive statements and questions that may unnecessarily prolong our inquiry. We owe it to our people. Tandaan natin na bawat dam o dike na itinatayo ay galing sa pera ng bawat Pilipino. Bilang mga mambabatas, responsibilidad po nating magtulong ng mga kaukulang batas na makapagpapabago sa mga nakalakaran sa gobyerno para sa ikabubuti ng bansa. Hindi tayo narito bilang hukom na uusig sa mga naglipa ng kawatan,
kundi tungkulin nating alamin at usisain ang pinaggagamitan ng ating pinasang taunang budget. It's our duty to get the bottom. It is our duty to get the bottom. Kahit sisirin pa natin ito kung kinakailangan. No stone shall be left unturned and no one shall be spared. Pagtulungan po nating hanapin ang katotohanan at tuluyang makapaglatag ng epektibo at matagal ang solusyon sa suliranin natin sa pagbaha. Kahit mahirap o tila imposible, pero sa tulong ng bawat isang Pilipino na may pakialam at pagmamahal sa kanyang bansa, ito ay tiyak nating may pagtatagumpay. Maraming salamat po. I now declare this hearing officially open. Alright, isang pagdinig sa Senado, no, sa Blue Ribbon Committee. Naman ay maanumalyang flood control project. Ito ay malalaman natin mga saan napunta I ang direct the project Director na yan. General to please call the roll. With your permission, Mr. Chair, may I proceed with calling the roll? Please proceed. From the Commission on Audit, Attorney Gabriel Cordoba, he's represented by Tracy Ann Sunico, OIC of Director 3. From the Department of Budget and Management, Secretary Pangandaman confirmed her attendance, but she will arrive a little later. In the meantime, she will be represented by Yusek Rolando Toledo and Yusek Abuel. Director Maria Crescencia D. Sunga, from the Budget Management Bureau A, BMB-A. From the Department of Public Works, Secretary Manuel Bonoan, Senior Undersecretary Emil Sadain, Undersecretary Eugenio Pipo, Assistant Secretary Loretta Malaluan, Assistant Secretary Constante Llanes Jr., Ms. Luz de la Rosa, Director Internal Audit Service, Regional Directors Gerard Opulencia, NCR, Roselier Tolentino, Region 3, Jovel Mendoza, Region 4A, and Regional Director Virgilio Eduardo, Region 5. From the National Mapping and Resource Information Authority, DNR Nambria, Engineer Glicerio Yare. From DOST Pag-asa, Dr. Nathaniel Servando. From Metro Manila Development Authority, Attorney Romando Artes, who will be arriving late because he has a court hearing. These are already here. Okay, thank you. The construction companies, Mr. Alex Abelido, President, Legacy Construction Corporation. Henry Hiran. Ms. Segara Rizcaya, an invitation was sent to her, but she sent an excuse letter saying that she had a prior commitment. Ms. Maria Roma Angelina Rimando, she cannot attend because she's still suffering from grief due to untimely demise of her foster mother parents. Mr. Alan Kirante, QM Builders, there. Mr. Ernie Bagao, owner proprietor EGB Construction Corporation. Mr. Iumir Villanueva, president of Top Notch Catalyst Builders, Inc. He cannot attend because he has a previously scheduled medical procedure today at the Asian Hospital. Mr. Lorenz Lubiano, President, Center-Based Construction and Development, Inc., represented by Attorney Regidor Ponferrada. Ms. Aderma Angeli Alcatar, President, CEO of Sunwest Incorporated. She cannot attend. She sent a letter stating that she is currently on scheduled leave to attend to personal family matters abroad. She avers that she left the country on 13 August 2025 and will not be able to make it back to the Philippines in time for this hearing. Mr. Edgar Acosta, High Tone Construction Development Corporation, an invitation was sent but we have not received the reply as of this moment. Mr. Wilfredo Natividad, Owner General Manager, 888 Construction and Supply, Inc. Mr. Romeo Miranda, President, AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Invitations were sent, but no reply has been received yet. Mr. Mark Alan Arevalo, Wawaw Builders, General Manager. An invitation has also been sent, but a reply has not been received so far.
Ms. Marjorie Samidan, she cannot attend, but she will send a representative. This is the authorized managing officer of MG Samidan Construction. There. He is represented by Mr. Cliff Samidan. Mr. Luisito Tiki cannot attend, requests that he be excused from attending today's hearing due to health reasons, and since they received an invitation late afternoon of 18 August, they will not be able. Your silence is also a coincidence. So the President fairly reported this accurately. Wala pong problema so far? The President also noted that there appears a mismatch between the most flood-prone areas based on National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Kasi yung mga flood-prone areas nasa ating National Adaptation Plan of the Philippines. Ito po yung mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, and Ilocos Norte. These are the flood-prone areas. As opposed to the top 10 provinces awarded with the highest number of flood control projects by the DPWH. Bulacan, 668 flood control projects. Cebu, 414. Isabela, 341. Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, 273. Leyte, 262. Tarlac, 258. Camarines Sur, 252. Ilocos Norte, 224 flood control projects. This shows that only 4 among those considered flood-prone areas ang nandito pong nabigyan ng kaukulang mga projects. The rest ay wala po sa flood-prone areas. This is the initial observation of the President. Is his observation fair enough to you? Meron po bang gustong kumontra sa observation ng President? Alright, subaybayan po natin yan. So silence is a quote. Ang sabi pa ng Pangulo, more than 350 billion or 6,021 flood control projects do not specify the exact type of flood control that is being built. Halimbawa po, kung repair works yun, o kaya cut-off channel, o dikes, o drainage structures, flood mitigation structures, retarding basin, revetments, slope protection spur dikes, waterways, or embankments. Walang ganun eh. Sabi niya, hindi mo lang dinidescribe ito eh. 350 billion worth of projects defy basic description. Or 6,021 flood control projects. Many of these projects are in different locations but have exactly the same contractor and contract cost. This is disturbing. This is one of the initial observations of the President. Do you believe this is also a fair assessment? Walang kumikibo sa ating mga resource person. I think this is a fair assessment coming from the office of the President. Meron pong ginawang actual na inspection ang Pangulo. In Kalumpit, Bulacan. Lumabas po ito sa mga dyaryo. Initial inspection showed the dike appeared to have not followed the right specifications, sabi po dun sa dyaryo, of materials and also appeared to have gaps in the dike that made it incomplete. Nagpakuha po ng scuba divers ang Presidente. This is what they call tactile inspection. Nakita po nila doon ang ito po nakalagay. Scuba divers were dispatched to assess the flood control project. They reported that the concrete underwater was of varying thickness and was shaddily built. The divers also reported the steel reinforcement were not driven into the river, so water still flowed underneath. Let us break that down. Ang ibig pong sabihin nito, kahit kami po hindi naman inhinyero, karaniwang po sa inyo lahat ngayon ay engineer. Hindi po nasunod yung specification. Dito lamang po lumilitaw yung mga tinatawag na seat piles. Hindi po ibinaon sa tamang lalim. Ano pong ibig sabihin nun? Karaniwan po, and I think you will all agree, 6 meters po yung seat piles eh. What? Talaga pong pipiliting ibaon yun. Yung 5
na metro ibabaon mo, maring ang lilitaw na lamang na nakikita mo is 1 meter. What is the significance of that? Kasi kinakailangan ma-address mo yung scouring ng river. Pag hindi umabot, ando sa punto na yung cascading waters will be gradually eroding the soil. Ang lalabas nun, nakabitin na yung inyong nakabitin na yung sheet piles na kunwari ibinaon nyo ng 5 meters. Ano mangyayari kung nakikita na po yun? Babagsak po talaga yung slope protection na ilagay ninyo. Ito yung kaawa-awang kalagayan nito eh. Nakita pa po yung Upon tactile inspection, the drivers found that the beam was no longer connected to the seat pile support. Yung beam na sinasabi niya, this is the apron. Tama po ba yun? The apron is the basic structure that will hold the seat piles. Kung wala po yung apron na yun, na magkukonect dun sa slope, walang integrity yung project na ito. Babagsak at babagsak ito. Mamaya po meron kaming ipakikita sa inyo kung bakit ganito kalala ang problema ng ating bansa. Ready ba yung isang slide natin para makita lang yung... Karoon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, DK po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka DK, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, nagigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide? Para magkaroon. Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. It's supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po rin ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Ano yan, Sir Erwin? The picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, pera ang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera, 5%. 5% bakal, ano daw, Chairman? Equals? This is a microcosm of the projects, I think. This completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya, wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba? Ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Ito? Roma Angeline? Representative is one Miss Maria Roma Angeline Rimando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Wala.
Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Joel, our Majority Leader. Before I continue, some of my colleagues would like to make short opening statements, no longer than 2 minutes, please. Let me acknowledge also the arrival of Senator Bamakino. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone, our resource persons. Good morning po. I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva. According to him, na kung itong ating flood control funds, no? Pondo na dedicated to flood control, divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong, we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change, meron tayong sinasabing yung reclamation, and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my request na sana, during this hearing, establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado ng proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation. Kasi itong aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng, say, 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP program, sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngalan, Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang kontrata. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent.
Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay ibibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan Bids Awards Committee at kung ano pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari yan sa Region 4B. Now, kundi na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalakong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh, Before I continue, let me acknowledge the arrival of Senate President Pro Tempore Jingo Estrada. So let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sa katuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya na may listahan ka dyan. Banggitin na natin lahat ang dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Of course, we would want to start with the questions already and see clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, pag-usapan na po, nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi ho natin nakikita. We cannot fight nature, but in yung po mga flood control projects, dapat sa lalong madaling panahon, dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yung po ang importante.
Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi nasusunod ang flood, ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o mailabas ang tubig. Pero kung panay slow protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan ng mabibigyan ng solusyon ng pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi po tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima ng pagbabaha na pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanila po pinaghirapan, ay taon-taon, kung di ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. 3 taon na itong inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga-Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag pinaghati-hatian, patsi-patsi po talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Kung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. I forgot the tradition. I'm sorry, I'm a neophyte senator. I am guided by the tradition that the ex-officio officers should first be given priority in their opening statement. So I call on the majority leader, Joel Villanueva. Thank you to our principal. And siguro with that, the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen? Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. NDF, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon, yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor, at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chair. Pero wala ko silang Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Ngayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagboto po ang feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman. At nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na binanggit tayo dito sa bulwagang ito, if we can play it. Just few seconds. Abang hinihintay po, Mr. Chairman, just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone, at binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just DPWH alone, 1.079 billion a day budget. A day budget. 2024, DPWH alone, 1.342 billion pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget.
a day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can you play this video, please? Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan, yung 3 beses na dinig dito, tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Pabalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 2 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho unli ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel. The next is Senator Jingo Estrada, Senate President pro tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement. But I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why, what happened? Karamihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them to next hearing. Motion si Senator Bato na... So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Chairman, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our the Senate President pro tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari. Papuntahin ho yung may-ari ng presidente ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ipadala nila somebody who can bind the corporation. Yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang. I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, noong nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works,
napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I'm aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan, some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na nakita sa mga substandard ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaha ho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaha ho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang ng flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga... Alright, tama yan ha. Tama yan si Gatchalian. At dapat repasawin talaga kung sino may kasalanan sa flood control na binulsa ng kanilang project. Problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late na naman. I now call on Senator Bongo for his opening statement. Sir. Salamat, Mr. Chair. I fully support the objectives of this hearing. I want to commend our chairperson, Senator Rodante Marcoleta, for prioritizing this important issue before us. I agree with as Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I agree with Senator Gatchalian. Pabantayan po namin itong budget for 2026. At bilang chairman ng Committee on Health, di na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse, mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon, pataas ang budget para sa flood control pero pataas rin po ang pagbaha. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, hindi po na-address. Sana bigyan po ito ng priority ninyo. Mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo. Yung pondo po sa health is less than triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. At
tuwing nagbabaha po ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga pagmamayari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa langanin ng buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned the reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa kaikot ko sa mga hospital, silang binabaha. Pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po ng taong bayan para sa health sa pagtatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at PhilHealth benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon, hindi naman na-address until now. At I agree with our majority floor leader, noong August 9, 2023 pa lamang, ay nanawagan na tayo sa DPWH. Pakita ko lang po sa screen yung video ng hearing. Ito. Then, ang hiningi lang po natin ang accomplishment report nyo dito sa mga taong ito. And can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control programs? At gusto nating malaman kung wala ba talagang na pondo dito na inilahan nyo po sa ilang taon na patuloy nyong pinupondohan at tumataas pa. At pangatlong tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control projects? That was August of 2023. More than 2 years ago na po yan. At pinaalalahanan natin kayo, dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha? Napapansin ko po sa taas, nilalagay po itong mga flood control sa walang tao at walang pinipigil na baha. Sana po inilaan na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At ngayon rin po, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon. I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. To the DPWH, ay dapat po ayusin niyo po ang inyong master plan. Matagal na po yan. Hinihingi natin. Pero after ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan. Ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mamaya na po magtatanong. Thank you, Senator Bong. Before I call on Senator Bam, let me just make a clarification. The amount of 545 billion mentioned by the President, budget for flood control, are the ones which he believed awarded to the 15 contractors which he identified last August 11. The actual budget for flood control projects between July 2022 up to May 2025, per the report submitted by the Legislative Budget Research and Monitoring Office of the Senate, is 849 billion pesos. That having been clarified, I now call Senator Bam for his opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga sa ating lahat. Unang-una, Mr. Chairman, we support the investigation of flood control dito po sa ating bansa. Sabi ko nga nung isang araw, hindi tayo flood control, flood out of control na po yung nangyayari. 1.4 trillion, nabanggit ni Senator Gatchalian, no? In the last 15 years, paiba-iba pa po yung numero. No? Maganda rin po siguro malaman natin dito sa ating komite kung magkano nga ba talaga yung ginagastos. Ngayon po, pataas ng pataas, 800 billion na po ang nabanggit ni Chairperson Marcoleta. Maganda pong malaman natin yan. On the first day of session, nag-file rin po tayo ng resolution number 28 to investigate flood control, but this was referred to the Committee on Public Works. So I welcome this investigation. Nung panahon po ng kasagsagan ng habagat, pumunta rin po tayo sa Macabebe, sa Pampanga, at doon po tayo nakiisa sa mga kababayan po natin doon, hanggang Tuhod, hanggang Bewang, hanggang Dibdib. No? Papunta pong Masantol, mula pong Macabebe, pataas ng pataas po yung tubig. Doon po sa kanila, ang sinasabi nila, kami po dito kailangan ng malaking pondo talaga. No? In fact, may JICA project, may Korean project po doon, at malaking proyekto po yun. At yung isang tanong ng mga opisyal po doon, sa mga lugar na talagang flood prone,
parang kulang po yung naibibigay. Pero sa mga lugar naman na parang wala namang baha, bakit merong mga flood control? Yun siguro yung isang magandang malaman po natin. Yung isa pa, yung flood control, ano po ba talagang ibig sabihin nito? Ito ba'y dredging? Ito ba'y pagbuo ng bagong infrastruktura? Ano ba talagang ibig sabihin ng flood control para malaman rin po ng taong bayan kung bakit ganyang kalaking pera ang ginagastos ng bansa po natin, kahit yung resulta naman ay parang tuloy-tuloy pa rin yung pagbaha. Nais ko lang pong dagdagan yung binanggit ni Senator Gatchalian pagdating po sa classroom. No? Marami po sa amin sumuporta dun sa hearing on classrooms. Yung kakulungan po sa classroom ay di hamak maliit pa sa flood control budget ng taong ito. Yung sinasabing 50 years to do, 50 years to accomplish, or 5 years to accomplish, sa totoo lang po, mas maliit pa yon kesa sa buong flood control budget ng isang taon. No, Mr. Chairman, yung 350 billion or 500 billion na binibigay sa flood control, mas malaki po yun sa kailangan natin sa lahat ng classroom na kakulungan sa ating bansa. Kaya kung dito po sa ating hearing at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan, ako po sumasang-ayon sa Chairman of Finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad. Ito pong habagat, 4,000 ang classroom ayon po sa DepEd ang naapektuhan. 732 ang nawasak, 726 yung major damage, 2,600 yung minor damage. Sa lahat po ng mga classroom na yan, ang pinaka-apektado po ang ating mga kabataan. At siguro po bilang panghuling statement, gusto ko lang pong ulitin, ang lalaki ng mga perang ito. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang lalawak, ang lalaki. Pero sa kadulo-dulo ng lahat po, pag nababaha, ang pinaka-vulnerable po sa atin, ang pinaka-naapektuhan. Mga magsasaka, mga trabahador, mga workers po natin, mga estudyante, mga kabataan, mga kababayan po natin na kailangang gumising araw-araw, magtrabaho at lusong pa rin sa baha. No? Yan po yung pinaka-apektado dito po sa problema ng baha. Kaya suportado po natin ang komite at ang investigasyon pong ito para malaman natin saan ba talaga napupunta ang bilyones na nakalagay sa flood control budget. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bam. The last for the opening statement is Senator Amy. Yes, thank you very much. And with apologies to our chairman, inasikaso ko muna yung mga barangay at mukhang ihahabla na naman sa Korte Suprema ang kanilang eleksyon. Ganun pa man, andito ako, pinagpapalala na makahabol. Unang-una, tulad ni ex-secretary Mark Villar, pinagpipilitan ko, alam na ni Secretary Bonoan ito, itong master plan, hindi naman tayo nag-uumpisa sa wala. Kasama po kayo noong 1978 doon sa Metro Manila Flood Control. Alam natin, noong panahon ni GMA, meron na naman, kasama na naman sina Architect Palafox doon sa flood control tungkol naman sa Undoy. Kaya't alam natin na tumataginting pa rin yung Parañaque Spillway at yung mahiwagang dredging ng Laguna de Bay. Kailan sa 1.4 trillion na ginagawa natin ay hindi napopondohan. Ang laki ng aking inggit sa ibang bansa na kalapit natin sa climate change efforts nila na pangkalahatan na meron ng barrage, meron pa silang Long Island Plan at meron naman ang Malaysia, ililipat ng buo ang kanilang capital na forever flooding sa Putrajaya, bagong lungsod. Ang Indonesia, talaga naman sikat dahil sa kanilang green infrastructure, ang kanilang community building against climate change, ang kanilang river rechanneling and maintenance. Saan naman yung ating new technology, saan atin ang long-term plan? Kung sasabihin may National Flood Control Plan, parati naman na uuwi sa unprogrammed. Huwag naman tuloy ang gawin yan. Nakikita naman natin at siguro kailangan pansinin, ikalawa, ang National Flood Control Budget. Nag-umpisa sa 2025 sa 368 billion, nakita naman natin sa 2026, 275 billion na lamang. So, ibig sabihin, ang laki ng agwat kapag hindi pa dinagdagan yung congressional insertions. Ibalik sana natin sa talagang kinakailangan natin at tunay na bigyan diin yung mga master plan. Put your money where your mouth is, ika nga. Ikatlo, ibig ko lang dagdagan yung sinabi rin ni Senator Win tungkol sa 15 na pinangalanan ng ating Pangulo, ng mga kontratista sa flood control. Alam naman natin, dun sa 15 yon, siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15 nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor, kundi talagang merong mga AAA, quadruple A na mga lisensya. Tapos, for a fee, pwede mong kirin. Siguro, panahon na sabi namin ni Chairman, to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hard
hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy. I acknowledge the presence of Senator Minority Leader Tito Soto. And for your statement also, sir. Okay ka na? If you are ready. No, I'm here to listen, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Incidentally, the Secretary of the DPWH intimated his desire to make a short statement. Sir, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Your Honors, good morning. The Department of Public Works and Highways welcomes this opportunity to clarify and present the facts regarding the data on completed flood control projects submitted by the department to the financial management staff, which became the basis for the Sombong sa Pangulo dashboard launched by the President on August 11, 2025. As reported, the Department of Public Works and Highways has recorded a total of 9,855 completed flood control projects between July 2022 until May of 2025. Yan, totoo ba yan, Of this, Sumbong? around 3,709 projects amounting to approximately 183 billion were actually started as early as 2020 and 2021 and only reached completion within the reporting period. This represents the continuity of multi-year efforts. We recognize the concern raised by the President during the launch of the Sombong ng Pangulo last Monday that while thousands of projects are reflected as completed, our citizens continue to experience recurring flooding. This is not a contradiction, but a call for deeper accountability. Flood management is a complex and continuing challenge shaped by land use, siltation of rivers, climate change, and importantly, by the quality of project implementation at the local level. In fact, delegated authority for projects up to 150 million rests with district engineers, which makes proper oversight and accountability all the more critical. In response, Mr. Chairman, I have directed the Bureau of Quality and Safety and the Internal Audit Service to deploy inspection teams. These teams are already on the ground in Regions 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, and Region 7, validating and ensuring compliance. We have also begun instituting personal reassignments and replacements in highly suspicious district engineering offices to safeguard the integrity of project implementation. We assure this committee and the Filipino people that the DPWH will fully cooperate in this inquiry. We are committed to validating the data, strengthening our monitoring and evaluation systems, and ensuring that every peso of public resources truly translate into real, tangible protection of our communities against floods. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary. We will begin the initial questioning from members. Ako na muna. Mr. Secretary, as already said by some of my colleagues, they are, I think, worried about the existence or non-existence of a master plan, an integrated, comprehensive master plan that will finally solve the problem of flooding in this country. Do we have that? Mr. Chairman, let me qualify. In the Philippines, we have recorded 18 major river basins. 18 major river basins. These are the rivers that would transcend not only in a locality, but transcends provinces and regions, for that matter. We understand that, Mr. Secretary. We understand that. We have 18, Mr. Chair. Even if we have 100 river basins, yes. Until and unless you are able to present a master plan that will integrate these river basins, you will be going nowhere. You will accept that? I accept, Mr. Chairman. Let me begin by asking you, in executing all these flood control projects, did you, either your district engineers or regional district offices, ever coordinated with the River Basin Control Office? Yes, Mr. Chairman. Let me explain a little bit. The answer is, the question is answerable by yes or no. There is a different... Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very
very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito, sa Section 2, Paragraph B nitong Executive Order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisina ito, which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator. Meron pang isang Executive Order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective control management for the country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Bakit po, the Director General, did we invite the representative from this office? Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na pag na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already as of today, there is no semblance of coordination with this office. Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. Yeah, the coordination actually. We have challenges. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. You started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbasa sa bansang ito. Siya yung nawawala the entire question. Kasi po, Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Meron tayong national rivers, meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers. I think we have, more than 4,000 small rivers, tributary rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national rivers po, ito yung jurisdiction ng national bodies. Yeah. Am I correct? Correct, Mr. Chairman. Yung municipal rivers, ano po ang, di ba LGU ito? That's correct, Mr. Chairman. Ngayon, ito po yung pinanggagalingan ng katapusan. I will tell you, palagay ko, alam mo na rin naman ito. Kung minsan po, at pangkaraniwan, hindi lang minsan, pangmaramihan na to. Para sa ganon, makakuha sila ng project. Kasi wala namang project ang LGU. Wala siyang pondo eh. Ang gagamitin po nila na project, sasabihin niya, tributary to a national river. Kasi pag ginamit mo sa national river, kinukonekta mo siya doon eh. Makakakuha siya ng pondo eh. Tama po, hindi? Tama po, Mr. Chairman.
Yun pong, there are two kinds of flood control projects. One, those with feasibility studies. Tama po, Mr. And those without feasibility studies. Tama rin po, Mr. Chairman. Dito po sa may feasibility studies, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung request for funding normally comes from the Unified Program Management Office, Flood Control Management Cluster, UPMO, FCMC. That's correct? Correct, Mr. Chairman, yes. The amount of the project is more than the jurisdiction of regional directors. Hence, public bidding is in the central office. That's correct. That's correct, Mr. Chairman. Most of this funding are ODA funds, usually from the ADB. From various lending institutions, Mr. Chairman, not only with the ADB. Yes. Correct, Mr. Chairman. Marami, but usually ADB din pinanggagalingan. Di ba? UPMO is headed by Yusek Emil Sadain. Yes, Mr. Chairman. Yes, sir. Thank you for your presence. FCMC is now headed by Director Ramon Ariola, Mr. Chairman. the third. The third, sir. Yung without feasibility study, Mr. Chair, paano po yung request for funding? How does it start? It starts with, I can only explain, Mr. Chair, when it is included into our National Expenditure Program proposals. These projects would have undergone some prioritization at the provincial level, and then it has to be elevated to the regional development councils. And it will form actually the regional project proposals. From the regional project proposals, they will call out the priorities that would be equivalent to the allocated allocation for each engineering district or legislative district, Mr. Chair. Yung source nito, Mr. Secretary, is the regular fund. Tama? Yes, Mr. Chair. As opposed to the projects with feasibility o the funds yun eh. O the funds yun, Mr. Chair. Ang basis ninyo sa request for funding is Department Order number what? Department Order number 23, series of 2015. Am I correct? You're correct, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Secretary, kaya po natin iniisa-isa ito para maintindihan nating lahat. Meron pong jurisdictional amount kasi. Yung district offices, district engineers offices, 100 million. Tama? 150 million level nila, Mr. 150. Chair. 150 million, Mr. Chair. O yung regional district offices? Above 150 to 400 million, Your Honor. National offices above what? No limit, Mr. Chair. No limit. Pero lahat po ng ito, Mr. Secretary, either ito po ay prosecuted by District Engineer's Office with the threshold amount that you have stated, regional district offices with the threshold amount, and national offices with a limited amount. Lahat po ng mga contractors nito are required to have the SLCC. Am I correct? That's correct, Your Honor. SLCC is single largest contract completed. That's correct, Your Honor. Which is based on the new government procurement plan or law, RA 12009. Tama po? Tama po, Your Honor. Meron po kayong implementing office, ito yung UPMO, FCMC, pagkatapos sa ilalim po nito meron kayong project director. At pagkatapos meron pang project managers, may project engineers. That's correct, Your Honor. Sigurado po ba kayo na lahat ng mga projects na na-execute merong SLCC? Your Honor, these are foreign funded projects, and most of the engaged contractors dito are actually foreign contractors, Your Honor. Alam ko po yun, kasi yung ODA, meron silang funding provision. Yes, Mr. Honor. The contractor follows the personality or the nationality of the funding country. Para karaniwan, ganun. May bilateral. Pero sa mga projects, for example, ng ADB, dahil kung minsan wala nang gustong pumasok, in-invite nila yung mga international contractors. That's correct. Dito pumapasok ang joint venture. Eh. Tama po? Tama, Your Honor.
paano po natin namomonitor yung mga joint ventures na, kasi para magkaroon lang siya ng SLCC, kung pakikipag-joint venture siya sa isang, let's say, Chinese contractor. Pero hindi yung Chinese ang gagawa. Ang gagawa yung local. Nangyayari po ba ito? Your Honor, especially itong mga foreign assisted projects, ODA projects, they go through a very stringent process of selection po yung mga contractors po nito. And in the implementation of these projects po, meron din pong overseer consultants actually that will oversee the day-to-day implementation of these projects, Mr. Chair. So, if there would be subcontractors that would have to be engaged by the principal contractor, this will have to go through a process of evaluation and approval, Mr. Chair. We cannot actually accept. I mean, the bank and the funding banks or agencies will not agree, will not approve any subcontractor unless they go through the approval process, Mr. Chair. Before I continue, Mr. Secretary, let me just acknowledge the arrival of Senator Mig Subiri. Please. So it's a very stringent process, Mr. Chair, for official development assistance or foreign funded projects actually in the engagements of the contractors, Mr. Chair. Actually, Mr. Secretary, yung sinasabi mong strict guidelines, that's debatable kasi ito nangyayari ito, this is an open secret. Halimbawa, doon sa isang flood control project na meron ng feasibility study, may mga enterprising congressmen. They will request that these projects be implemented by the District Engineering Office. Sa mga nakaraan GIA natin, makikita mo yan. For example, the project is budgeted for 500 million to 1 billion pesos. It will be divided into several small projects, say 50 million to 100 million each. Kaya makikita mo, as observed by the President, bakit nagkakanyang pare-parehong 100 billion, 100 billion, 100. Para bang there are 2 or 3 or even 10 major projects, flood control projects na talagang ang para bang parehong-pareho yung cost. This is impossible. Kaya lang talagang binalik mo na dun sa ano eh. May break up na kasi. Kailangan talaga eh. Kapag paparti-partihin na lang sa 100. Kasi ang ano dito, Secretary, alam mo naman ito. Para sa ganun, yung congressman, may bigyan nyo doon sa favored contractor. Magagawa natin ito. And we can prove this. This office will just ask, for example, from the Office of the Undersecretary for Planning and PPP Services, Yusek Cabral yata ito, sir. Your Honor, yes. Kapag na-request po ng Blue Ribbon Committee, sino-sino yung katakot-takot na mga congressmen na palagi na lang nagre-request ng funding sa nation. Dito po lalabas lahat ito. Makikita po namin. And I'm sure the office will cooperate with the Blue Ribbon Committee. Dito po makikita natin yung napakahilig mag-request ng funding. Tama po ako ito. Tama po, Your Honor. Okay. Yun pong bidding. Gusto na magtanong muna yung mga kasama ko po. Mag-sip muna ako sa kanila. Anybody who would like to? Senator Jinggoy. Thank you. Galingan mo, Senator Jinggoy. Ha? Thank you, Mr. Chair. Is si Ms. Cabral ba nandito? Was she invited? Was she invited by this committee? Maybe we can invite her in the next Hindi, meeting. nandito naman ng pinaka-boss si Secretary. Oh, but I would like to ask. Mas gusto mo siyang makita kay sa Secretary. Hindi naman. Anyway, Mr. Secretary, wag na tayo paligoy pa. Kung hindi pa binulgar ni Pangulong Marcos ito mga anomalya na nangyari dito sa mga flood control projects, hindi niyo ba iimbestigahan ito? Kailangan pa umabot ng Senado para imbestigahan ito dahil binulgar ni Marcos ang mga di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Hindi naman po siguro, I think, Your Honor, I think this is a routine process naman ng department that every project that we complete must have to undergo a quick... Yun lang, no? At ito, iimbestigahan na. Sorry. It has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team,
umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Are all these contractors qualified? They are qualified. They're qualified, Your Honor, and on the basis of the documents that they submit for the bidding purposes, Your Honor. Sa mga binanggit ni Pangulong Marcos ng mga contractors during his SONA, bakit sa sampulang, bakit halos lahat ng mga contractors to kinorner lahat yung mga flood control projects? Why is that so? Well, as far as I can recall, actually, sabi naman na ating presidente, 20% of the total amount of that has been allocated over the years were actually napupunta doon po sa 15 contractors po. So, marami pa naman po yung other contractors that have participated in the implementation of the flood control projects, but it's a little outstanding, as sabi ng ating presidente, that 20% of the total budgets that have been allocated for flood control napunta po dahil sa 15. In numbers, I think that is in numbers, Your Honor. Yes, so sabi ni Pangulong Marcos, 15 contractors cornered 20% of the total budget, or roughly 100 billion pesos. Yes, Your Honor. And the remaining 436 billion was split among 2,394 contractors. At hindi ko nababasahin yung mga kumpanya ng yung construction company dahil nabanggit na ni Pangulong Marcos yan. Anyway, ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is the process of validation. This is But you still believe that there are ghost projects? Or there were ghost projects? In all confidence, Your Honor, I think so. You think so? Yes. Saan yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, in 2021, 2022. Sige. Kailan nyo pa nalaman na may mga ghost projects? Did you assume the office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor, and unfortunately. So ibig sabihin, when did you assume as Secretary? When President Marcos appointed you in 2022? Yes, all right. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually and filled. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes. Who in particular informed you that there were or there are? There are ghost people projects? in the department actually that are. And how did they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually verify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Is he present here? Senator Jinggoy was invited but walang reply as of now. May I know who is the legitimate owner of this construction company? Mark Alan Arevalo. Mark Alan Arevalo. All right. I think the committee already will issue a subpoena. All right. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not have delivered the time actually to do anything at this point in time. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. That's actually. All right, magkano ang in-award dito sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but it's predominantly. No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukuhin dito. Yeah. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw.
builders, mga ghost projects. We'll wait for it. Mr. Chair, well, I've just been given the tabulation. Wawaw Builders, the number of projects, the total projects, total cost of the projects that have been implemented is 9 billion. 9 million or 9 billion? 9 billion all over the country, Mr. Chair. But let me just point out, in Bulacan alone, Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,811,000. In Bulacan alone. What about the three municipalities that I've mentioned? Kalumpit, Hagonoy, and Malolos. This is for Bulacan First Engineering District Office, Your Honor. Ito bang, I'm not familiar, no? Ito bang Kalumpit, Malolos, Hagonoy falls under the first Yes, Your Honor. district? Huh? Yes. Alright. So magkano? Yung sa Wawaw? 5,971,811,600. In Bulacan alone? In Bulacan First Engineering District, Your Honor. So yung 5 billion na in-award sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First Engineering are all ghost projects. Correct? Secretary, for the record, the total is 9 billion. That is nationwide? Nationwide, Your Honor. Pero lahat yun ghost projects. Your Honor. So, Ghost projects lahat. No po. So ang ghost project lang, sinasabi mo, sa Bulacan lang. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report in 1 week's time, Your Honor, to my office. Mr. Chairman, with the permission of Senator Jingo Estrada, is connected to his question. Yes, Senator Soto, please. You're an executive How did Wawaw FPC Builders? official, right? How did Wawaw Builders get that 5.9 billion in those three municipalities in Bulacan? How did they get that? Who inserted that into the budget of DPWH? Let me just clarify a little bit, Mr. Chairman. The amount that I have mentioned is actually for 4 years, up to fiscal year 2025. It started in 2022, 2023, 2024, and 2025, Your Honor. Let's clear that, Mr. Secretary. The 9-point-something billion is for 4 years? 5.9 for Wawaw, Your Honor. No, the total for 4 years is 9-something billion. Yes, Your Honor. And the 5-something billion ghost project is in Bulacan alone. Not totally ghost project, Your Honor. I'm not saying it's not totally ghost project, but the total amount of project that 85 projects that he has implemented during the 4-year period amounts to 5,971,000,000, Your Honor. So, Senator Jingo, you're finished already? Dito pa. Are you going to interject, ma'am? You want to interject? Okay. Tapos ka na, Senator Tito? No, I did not get an answer, Mr. President, Mr. Chairman. 2025 na lang. 2025, how much, Wawaw Builders? Mas madali yung identify. 2025, Your Honor, he has 5 projects in that engineering district amounting to 435,710,913 pesos. Your So 400 plus million for that particular area na 5 projects, Your being Honor. suspected as ghost project. Well, some of them, Your Honor. Some of them, okay. How did they get that through bidding? They participated in the bidding, Your Honor. How did that budget get into your budget, the DPWH? Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor, because there are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program that has been submitted to Congress. And of course, there are projects that were actually added on in the General Appropriations Act. So we just have Anyway, to thank you, reclassify, Your Honor. Mr. Chairman. Thank you. I did not get the answer. Ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro lugi. Can you comment on that?
Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QMB, nag-upisa tayo sa 1992 sa delay of hardware and construction materials. Tapos, nung 2003, nag-ano tayo? Nag-venture tayo sa construction. To make it short, pinakita, totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QMBLS quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin Baka siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. Isabit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung... yung ganito na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kabayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Alright, ayan, napakinggan at napanood po natin ang pandinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Manoy Anomalyang Flood Control ni Marcoleta, no? Senator Marcoleta. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Road Trip and peace out.